Kabanata 981. Natigilan si Maxine sa tanong niya. After a few seconds, she nodded and replied, "Yeah, Grandpa arranged the marriage." Sinabi ni James, "Narinig ko ang tungkol sa mga Blithies. Dati silang isang sekta na tumanggi sa isang martial family at halos mamatay. Buti na lang, mayroon silang isang talentadong martial artist na nagpasigla sa pamilya. Napanatili nila ang isang mababang profile sa lahat. Sa sandaling ito, ngunit sila ay talagang isang makapangyarihang pamilya at kapantay ng Ancient Four. Nangangahulugan ba ito na sinusubukan ni Tobias na makuha ang kanilang suporta sa Martial Art Conference?" Oo, tumango si Maxine at sinabing, "Itinuro ng tatlong pamilya ang mga cadence. Kinubkob tayo at kailangan ng malakas na kakampi. Ang Blithies ay isang magandang pagpipilian. At ang paraan para mapanalunan sila ay kasal." Sumimangot si James at sinabing, "Sa panahon at panahon ngayon, paano pa rin nangyayari ang mga ganitong gawain? Bakit natin isinasakripisyo ang kaligayahan ng isang tao para sa kapakanan ng pamilya?" "Sang-ayon ako." Tumingin si Maxine kay James, she pouted and said, "Let's not talk about this anymore. What we should worry about is Madeline." Speaking of Madeline, naging maingat ang ekspresyon ni Maxine. "Narinig ko na dinadala niya ang mga tao sa Mount White pagkatapos mo. Gayunpaman, hindi ko nagawang malaman kung ilan o kung sila ay mga Grandmaster o ordinaryong tao." Hinimas ni James ang kanyang mga templo. Talagang nasa malalim silang tubig. Tumingin si James sa daang sundalo. At nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa huling pagkakataon, 12 ng mga lalaki ang namatay habang sinusubukan niyang makuha ang pangalawang volume ng medikal na libro. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang may damanak na dugo. Ngunit, patuloy ni Maxine, nabanggit nga ni Lolo na hindi ka mangangahas na patayin ka ni Madeline. Pupunta lang siya para pigilan ka sa pagbabalik ng mga kayamanan. Hihihi. Isang nakakatakot na tawa ang umalangaw sa buong kagubatan. Sabay-sabay na tumayo sina James, Maxine, Blake, Daniel, at lahat ng sundalo. Pinagmasdan nilang mabuti ang kanilang paligid. Ang tawa ay umalangaw sa kagubatan at umalangaw sa mahabang panahon. Mabilis na sinubukan ni James na tukuyin ang direksyon ng pinagmulan. Gayunpaman, ang tunog ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. At imposibleng sabihin kung saan ito nagmula. "Dahil nandito ka, magpakita ka," sigaw ni James. At umalangaw ang boses niya. Nakatitig siya ng mabuti sa malayo. 100 metro ang layo. Isang batang babae ang nakatayo sa isang puno na mahigit 30 metro ang taas. Ang babae ay nakasuot ng leather jacket at pantalon. Ang kanyang damit ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib at balingkinitang mga binti. Hehe, tumawa ulit ang dalaga. Pagkatapos, tumalon siya mula sa puno at bumagsak sa lupa. Ilang lukso lang. Humarap siya kay James at sa iba pa. Bilang saksi sa nakita, ang mga mukha ng mga sundalo ay namutla sa takot. Tao ba siya? Bagaman sila ay mga makaranasang sundalo. Sila ay mga ordinaryong tao at hindi pa nakakakita ng mga martial artist. Ang babaeng nasa harapan nila ay tumalon ng mahigit 100 metro sa loob lamang ng ilang segundo. Makatwiran lamang na sila ay matakot. Malamig ang dugo nila na parang nakakita lang ng multo. Tama siya. Tumayo ang babae sa harap ni James at tinitigan siya ng diretsyo. Ngumiti siya at sinabing, "Nandito ako para pigilan kang maibalik ang mga kayamanan." Pagkatapos, binaling niya ang tingin kay Maxine. "Maxine, I heard you're about to marry into the Blithies. What are you doing here? Magiging maayos pa ba ang kasal niyo kapag nalaman ng mga Blithies na may kasama kang ibang lalaki?" Ang babaeng nakasuot ng balat ay walang iba kundi si Madeline. Pinandilatan ni Maxine si Madeline at dahan-daang sinabing,
I heard that Mr. Gabriel has a favorite disciple who's incredibly talented. We've met a few times but never dueled. Humakbang paarap si Maxine at ikanawit ang palad niya. Inanyayahan siya sa isang posporo. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. At ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin sa kanyang paligid. Naramdaman ng mga sundalong naruroon ang malakas na puwersa na dumudurog sa kanila at mabilis na umatras. Naiinggit na tinitigan ni Blake si Maxine at napabulalas. Is this the strength of a grandmaster? She has such strong energy surging from her. Sumulyap si Madeline kay Maxine at ngumiti ng nakakaloko. Narinig ko na matalino ka at tactical. Dahil alam mong pupunta ako sa Mount White. Bakit hindi mo iniisip ang mga kahihinatnan noon? Oh, teka, naiintindihan ko. Alam mo ang mga kahihinatnan ngunit pinili mo pa ring sumama. Kung gayon, tutuparin ko ang iyong hiling. Biglang ngumiti si Madeline at nag-snap ng daliri. Biglang, 4 na lalaki ang tumalon mula sa ilang malalaking puno at humarap sa kanila. Ang 4 na tagapangalaga. Halos hindi moari ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Maxine. Atake. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Madeline habang nag-utos. Patayin ang lahat maliban kina Maxine at James. How dare you? Biglang humarap si James at tumayo sa harap ni Maxine. Pagkatapos, pinandilatan niya ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Madeline. Ang 4 na ordinaryong lalaki ay nakasuot ng mga itim na damit na naglalabas ng malakas na aura. Ang kanilang karisma lamang ay nagmumukha na silang mga Grim Reaper. Bulong ni Maxine, James, these are the 4 guardians. Mr. Gabriel's henchmen. They're powerful grandmasters of the 3rd rank. Hindi ko akalain na isasama sila ni Madeline. Nanlamig ang dugo ni James. Tumingin siya kay Madeline at sinabing, gusto mo bang pigilan ako sa pagkuha ng mga kayamanan? Kung ganoon nga, hindi na kailangang kitilin ang kanilang buhay. Hayaan mo sila. Alam ni James na hindi niya mapoprotektahan ang mga sundalong ito. Sa sandaling sumiklab ang isang away. Ang mga taong ito ay agad na papatayin. Hindi niya nais na ang mga sundalo ay makakaladkad sa kanyang negosyo. Depende yan kung kaya mo silang protektahan. Paano ito? Kung makakayanan mo ang suntok ng bawat isa sa 4 na tagapangalaga. Hahayaan ko na sila. Madeline smiled, it was a sinister smile. Sa pagkakataong iyon, mukha siyang demonyo. Lumingon si James at tumingin kay Blake, Daniel, at sa daang sundalo sa likod niya. Nag-aalala silang tumingin sa kanya. Gagawin ko. Lumingon si James at tumango kay Madeline. Anong ginagawa mo, James? Mabilis na hinatak ni Maxine si James. Nag-aalalang sabi niya, these men are at least the 3rd rank. You're only at the peak of the 1st rank. How are you going to with their blows? Kahit hindi kanila patayin. Baka mapalayan kanila. Buong buhay mo ay gugulin mo sa wheelchair. Kakayanin ko man o hindi. Malalaman ko lang pagkatapos kong subukan. Marahang itinulak ni James si Maxine sa tabi. Pumalakpak. Pumalakpak. Pumalakpak si Madeline at tumawa. Very admirable. The Dragon King is committed to serve the country and its people. The Black Dragon Army and the country is blessed to have a commander like you. Unfortunately, you lack some brains. Gagawin ko ito bilang kapalit niya. Muling humakbang si Maxine. Pinandilatan si Madeline at ang 4 na tagapangalaga. Malamig niyang sinabi, sasabihin ko ito kay Lolo pagbalik ko sa bahay. Oo naman. Tumawa si Madeline at sinabing, natatakot akong hindi ka na bumalik ng mga Kaden pagkatapos mong bumalik. Ikaw, nanginginig sa galit si Maxine. Suck. This infuriates me. Hindi ito ang Maxine na narinig ko. Napangiti ng husto si Madeline. Maxine, umatras ka. Utos ni James. Gago ka ba?
James. Saway ni Maxine. Kilala mo ba kung sino sila? Alam mo ba ang pagkakaiba ng iyong lakas sa kanila? Ang mga lumpo ay mabibilang kabilang awa. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Confident na sabi ni James. Halika sa akin, Madeline. Sana tuparin mo ang iyong salita. Kung hindi, alam ni James na walang intensyon si Madeline na patayin siya ngunit gusto lamang niyang gamitin ang mga sundalo para tulungan siya. Siyempre, tutuparin ko ang salita ko. Ngumiti si Madeline at bumulong sa apat na nasa gitnang edad na lalaki sa tabi niya. Huwag mo siyang lapitan. Hindi natin siya mapapatay. Tumango ang apat na tagapangalaga. Kaagad, humakbang pasulong ang isa sa kanila. Itinaas niya ang kanyang mga braso. At pinalibutan siya ng malakas na puwersa. Dahilan upang ang mga nalaglag na dahon sa paligid niya ay lumipad sa hangin. Maraming nahulog na dahon ang natipon at pinaikot na magkasama sa isang bola ng enerhiya. Tinitigan niya si James at sinabing, "Handa ka na ba, James?" Pumikit si James. Nag-concentrate siya sa Invincible Body CD na nakatala sa medical book. Alam ni James na hindi niya kayang panindigan ang apat na suntok mula sa apat na tagapangalaga. Ngunit para sa kapakanan ng mga sundalo ng Blythe Army, kinailangan niyang, bahagyang nagbago ang kutis ni James. Naging medyo bronzy, nang makita ang pagbabago ng kutis ni James. Nagulat si Madeline. Nagsalubong ang kilay ni Maxine. At bumulong siya. Anong klaseng martial art technique yan? Matagal na niyang sinusundan si James at naunawaan niya ang kalagayan ni James. Hindi pa niya ito nakitang nagsasanay sa anumang pamamaraan. Ngunit malinaw na nagsasagawa siya ng martial technique. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ikinawit ang kanyang daliri. Handa na ako. Ang isa sa apat na tagapangalaga ay casual na nagwagayway ng kanyang kamay. Dahilan upang ang bola ng enerhiya ay tumalon papunta kay James. Whoosh! Isang napakalaking puwersa ang hamampas pasulong. At ang tunog ng lumalakas na hangin ay maririnig. Iniunat ni James ang palad niya para harangan ang energy ball na papunta sa kanya. Pinilit siyang paatros ng nakakatakot na puwersa. Hindi nagtagal, hindi na niya ito napigilan. At bumangga ang hindi puwersa sa kanyang katawan. Lumipad ng 10 metro ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. At ang alikabok sa paligid ay pumutok sa hangin. Si Daniel at ang daang kawal ay lubos na natigilan sa tanawing ito. Na-freeze sila sa pwesto. Mabilis na sumugod si Maxine at nagtanong, "James, okay ka lang ba? Nasasaktan ka ba?" Gusto niyang suportahan si James sa kanyang mga paa. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at tumayo. Naglakad siya pabalik sa kanila at tumayo ng 5 metro sa harap ni Madeline. With a calm expression, he said, "Isa yun." Kumunat ang noo ni Madeline at tumingin sa taong umatake. "Gaano kalakas ang ginamit mo?" Ang lalaki ay sumagot sa isang patahimik na tono. 50%. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na posible para sa kanya na mapanatili ang aking pag-atake. Dapat ay nawala agad ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bagamat dapat siya ay malubhang nasugatan. Ayos pa rin siya. Naguguluhan na tumingin si Madeline kay James. Alam niya na nilinang ni James ang kanyang true energy at minsan na siyang napilayan ng mga Johnston. Pagkatapos nito, nabawi ni James ang kanyang lakas at patuloy na bumubuti. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano siya nakabawi. Hindi lang si Madeline ang nataranta. Maging si Maxine ay nagulat. Hindi siya makapaniwalang masampal ni James ang isa sa mga alipores ni Mr. Gabriel. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang lakas, hindi sapat ang pagkakaiba sa kanilang mga ranggo upang hindi makaapekto kay James. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ranggo ay magkaibang mundo. Napatitig si Maxine kay James.
Walang pagbabago ang ekspresyon ni James. Gayunpaman, ang balat sa paligid ng kanyang leeg at mga kamay ay may ilang mga bronze spot. Sabi ni James, "Tatlo pa, I'm ready." Tumingin si Madeline sa isa pa sa apat na tagapangalaga at nag-utos. "Gamitin mo ang 70% ng iyong lakas." "Sige." Tumango ang lalaki. Kaagad, lumundag ang lalaki sa ere. Itinaas ang kamay, at iniunat ang palad niyang pasulong. Sumiksik siya ng ilang metro pasulong at agad na humarap sa harapan ni James. Pagkatapos, ipinatong niya ang palad niya sa dibdib ni James. Kurbadong paloob ang katawan ni James nang makatanggap siya ng suntok. Kabanata 984. Og. Dumura si James ng puno ng dugo. Pagkatapos, lumipad ang kanyang katawan ng mahigit 10 metro pabalik bago bumagsak sa lupa. James. Mabilis na lumapit si Maxine. Sa sandaling bumagsak si James sa lupa. Bumangon siya at umupo sa isang lotus na posisyon. Nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya at pinipigilan ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan. Nang makitang makatayo na si James, nakahinga ng maluwag si Maxine. Mabilis niyang pinaalalahanan siya. "James, kalimutan mo na. Hindi nila ginagamit ang buong lakas nila laban sa iyo. Halos 70% lang ang ginamit niya. Hindi ka makakatanggap ng buong lakas mula sa kanila." Ikan-away ni James ang kanyang kamay. "Kailangan kong kunin ito, kahit na hindi ko kaya. Dinala ko ang mga taong ito dito at dapat silang ibalik ng ligtas." Pagkatapos ay tumingin siya kay Madeline sa malayo at nagtanong, "Pwede ba akong gumaling sandali?" "Oo naman," sagot ni Madeline. Kasabay nito, maingat niyang pinagmamasdan si James. Nagtataka siya kung paano makakayanan ni James ang mga pag-atake ng Four Guardians. Ang apat sa kanila ay mga Grandmaster ng ikatlong ranggo. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon na nakapikit. Ginawa niya ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa medikal na aklat. Bagamat pangunahing naitala ng medikal na aklat ang paggamit ng crucifer, ang iba pang mga pamamaraan na naitala ay maaari ding gumana ng mahimalang. Ginawa ni James ang isang pamamaraan na tinatawag na Heavenly Breath. Ito ay may 9 na antas. Ni hindi pa maituturing na level 1 si James dito. Napakahalaga ng Heavenly Breath sa pagmaster ng Invincible Body CD. Kung mas malakas ang kanyang Heavenly Breath, mas malaki ang depensa ng kanyang Invincible Body CD. Sa sandaling nagsimula siyang magsagawa ng Heavenly Breath, ang kanyang blood energy ay agad na napigilan. Isang malarosas na tint ang bumalik sa kanyang maputlang mukha. Tumayo siya at muling naglakad patungo kay Madeline. "Dalawa pa, I'm ready." Nang makitang pinigilan ni James ang kanyang blood energy, naging seryoso ang mukha ni Madeline. Hindi niya maiwasang magtanong, "James, hindi galing sa cadence ang teknik mo. Saan mo ba talaga nakuha ang mga teknik na ito?" "Handa na ako." Ikan-awit ni James ang kanyang daliri. Iniimbitahan ang susunod na kalaban. Galit na galit si Madeline na hindi sinasagot ni James ang tanong niya. Malamig niyang utos, "Ikaw na ang susunod. Saktan mo siya ng buong lakas at patumbahin mo siya." Naiintindihan. Ang sumusunod na tao ay pumangalawa sa apat na tagapangalaga. Humakbang siya at malamig na sinabi, "Maghandang mamatay." Funk. Pagkatapos magsalita, itinuon niya ang buong lakas at itinulak ang palad niya pasulong. Biglang may lumabas na malakas na puwersa mula sa kanyang palad at sumugod kay James. Si James ay pinalipad ng 10 metro. Nahamampas sa isang puno sa di kalayuan. Agad na bumagsak ang puno. At muling bumagsak si James sa lupa. Hindi na siya nakabangon ng matagal. Pinandilatan ni Maxine si Madeline at nagbanta. Kung mamamatay siya, hindi lang tapos ang buhay mo kundi pati ang amo mo ay mapapahamak din. Pagkatapos, mabilis niyang sinugod si James at inalalayan siya mula sa lupa. Lumapit din si Madeline.
Seeing James' pale face with blood flowing from his lips, she pouted and muttered, "He deserves it. He dodged my question." Mabilis na kumuha ng tableta si Maxine at inalok kay James. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya at mahinang sinabi, "Hindi ko kailangan." Marahan niyang itinulak si Maxine palayo at umupo muli sa isang lotus position. Nagsagawa si James ng heavenly breath at nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang enerhiya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Tama na yan. Nakita ni Madeline na malapit nang mamatay si James. Kaya kinaweyan niya ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Hinahangaan kita sa 3 suntok mula sa kanila. Hahayaan kong mabuhay ang mga taong ito." Sinulyapan niya ang mga taong nakatayo sa di kalayuan at sumigaw, "Magwala." Ano? Blake was troubled, siya ay hindi sigurado kung siya ay dapat na umalis. Abala rin ang mga sundalo sa pag-alala sa kanilang sarili pagkatapos nilang nasaksihan. Gayunpaman, sila ay mga sundalo, at kung walang utos mula sa kanilang superior, hindi sila lilikas. Napatingin si James sa mga tao sa di kalayuan at sinabing, "Umalis muna kayo. Go back to Kensington." Matapos matanggap ang utos, inutusan ni Daniel ang mga sundalo. Umalis. Unti-unting lumikas ang mga sundalo. Pinandilatan ni Maxine si Madeline at galit na nagtanong, "Ano ang sinusubukan mong gawin?" "Maxine, matalino ka, kaya dapat alam mo na. I don't want to do this. But I have to," Madeline murmured. "Ikaw." Galit na galit si Maxine. Ngayon na, utos ni Madeline. Mabilis na kumilos ang 4 na tagapangalaga. Bago pa makapag-react si Maxine, tinapik na nila ang kanyang acupoints at tinatakan ang kanyang true energy, na naging dahilan para maparalisa siya. Madeline smirked and said, "Maxine, you should know that Mr. Gabriel hates people get in the way of his plans." Ayaw niyang humingi ng tulong sa mga kaidan sa sinuman. Hindi may galaw ni Maxine ang kanyang katawan. She glared at Madeline and asked, "Di ba siya ang teacher mo? Bakit Mr. Gabriel ang tawag mo sa kanya?" Hehe, humajijek si Madeline. Hindi siya nagpaliwanag sa sarili at kumaway lang sa 4 na tagapangalaga sa tabi niya. Tumango ang 4 at mabilis na umalis. Dahan-daang naglakad si Madeline papunta kay Maxine. Hindi maiikot ni Maxine ang kanyang enerhiya dahil selyado ang kanyang acupoints. Inangat ni Madeline ang baba ni Maxine at nakangiting sinabi, "Ang gandang babae. Kung ako ay lalaki, gusto kong makasama ang isang babaeng tulad mo." Hehe. Pagkatapos, naglakad siya palapit kay James. Nagtamo ng matinding pinsala si James at nagpapagaling pa rin. Ang kanyang mga pinsala ay kakilakilabot, at hindi niya mapagaling ang kanyang sarili sa maikling panahon. Bago pa siya makapag-react ay inabot na ni Madeline ang kanyang acupoints. "Anong ginagawa mo?" ungol ni James. "Ano ang ginagawa ko?" Tumawa si Madeline at casual na pinunit ang damit ni James. "Ikaw," tumingin si James sa kanya. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ay mabilis na hinubad ni Madeline ang kanyang pantalon. Hubad na hubad si James sa isang iglap. "Suck! Suck! Anong pangangatawan? Sayang naman ang bata ko." Kung hindi, napahajijek si Madeline habang pinahahalagahan ang katawan ni James. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Maxine. Hinayla ang kamay niya, at inihagis siya kay James. Si Maxine ay ganap na hindi kumikibo at nasa ilalim ng awa ni Madeline. Bumaon ang katawan niya kay James, na nagpabagsak sa kanya. Nakahiga si Maxine sa ibabaw ng katawan ni James. "Madeline, anong ginagawa mo?" sigaw ni Maxine. "Wala." Nakangiting naglakad si Madeline at sinimulang habarin si Madeline. Hindi nagtagal, pareho na silang hubot-hubad. Pagkatapos, sinimulan niyang ilipat ang mga ito sa isang intimate pose. Namula agad ang mukha ni James.
Napapikit din si Maxine sa hiya. Hindi naglakas loob na tumingin kay James. Samantala, inilabas ni Madeline ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Hoy, pwede bang lapitan mo siya ng konti? Oh, tama. Nakalimutan kung hindi ka makagalaw. Bulong ni Madeline habang naglalakad. Kinuha niya ang kamay ni James at inilagay sa likod ni Maxine. Dahilan para mapasando si Maxine kay James. Pagkatapos, inilipat niya ang pisngi ni Maxine sa labi ni James. Nasiyahan sa kanilang pose, nagsimulang kumuha ng higit pang mga larawan ni Madeline. Inikat niya ang pares at kumuha ng daan-daang larawan. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga larawang kinuha niya at ngumiti ng may kasiyahan. Hindi masama. Ang mga anggulong ito ay perpekto. Nakangiti siyang tumingin sa dalawa sa lupa. Sige, alis muna ako. Pagkalipas ng 3 oras, ginawa mong aalisin ang iyong mga acupoint sa kanilang sarili. At magagawa mong ilipat. Huwag mag-alala. Tinignan ko ang lugar. Walang mabangis na hayop sa paligid. Kaya hindi ka malalagay sa panganib. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya at umalis. Madeline, walang hiya ka. I swear papatayin kita. Umungol si Maxine. Gayunpaman, hindi pinansin ang kanyang mga banta. At unti-unting nawala si Madeline sa dilim. Sa bundok, nagninangas pa rin ang mga apoy sa kampo. 2 hubad na figure ang nakahiga sa lupa. Ang lalaki ay nasa ilalim habang ang babae ay nakahiga sa ibabaw niya. Walang damit. At pareho silang posisyon ay hindi kapani-paniwalang intimate. Ramdam ni Maxine ang labi ni James sa pisngi niya. At namula ang mukha niya. Gusto niyang hindi makagalaw ng isang kalamnan. Hindi rin makagalaw si James. Patuloy lang siya sa pagyakap kay Maxine. Ramdam niya ang init ng katawan ni Maxine. Nahiya silang dalawa sa sitwasyon at nanatiling tahimik. Napuno ng awkwardness ang kapaligiran. Unti-unting lumipas ang oras. Nanatili sa parehong pose ang dalawa sa loob ng 3 oras. Pagkaraan ng 3 oras, napagtanto ni Maxine na maaari siyang kumilos at mabilis na tumalon mula kay James. Pagkatapos, pinulot niya ang kanyang damit at tinakpan ang kanyang katawan. Napunit ang kanyang damit at hindi na maisuot pa. Maaari lamang niyang gamitin ang mga strap para matakpan ng bahagya ang sarili. Tumayo si James at gustong magsuot ng damit. Gayunpaman, nalaman niyang gute-gute ang kanyang damit. Higit pa rito, nagkaroon siya ng matinding pinsala. At 3 naantala ang paggamot sa kanya. Oras, nang siya ay gumalaw, ang kanyang mga sugat ay na-trigger. At siya ay dumura ng isang bibig ng dugo. Hindi naglakas loob na tumingin si Maxine kay James. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga paggalaw, lumingon siya, nang makitang sumusuka si James ng dugo. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Napahawak siya sa kanyang punit-punit na damit at agad na sumugod kay James. Okay ka lang ba, James? Kumusta ang pakiramdam mo? Nagtatampo ako ng mga panloob na pinsala at kailangan kong magpagaling. Ang patuloy na pagkanta ng paggamot ay malalagay sa panganib ang buhay ni James. Wala siyang oras na mag-alala tungkol sa pagiging hubad. Nakaupo sa isang lotus na posisyon. Mabilis niyang inilipat ang kanyang true energy upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nakita ni Maxine si Crucifix sa kanyang braso at mabilis na sinabi, maaari kong gamitin ang Crucifix para makatulong sa paghilom ng iyong mga sugat. Sige, hindi naman tumanggi si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At natanggal ang wire sa kanyang kamay. Pinulot niya ito at hinipo dahilan para kumalat ang alambre sa mga karayom. Si Maxine ay mula rin sa Caden at bihasa sa medisina. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung nasaan ang mga pinsala ni James. Tinanong niya, saan ko ilalagay ang mga ito? Sa dibdib ko. Sige, ginawa ni Maxine ang sinabi niya.
Magkasunod-sunod siyang pumasok ng 7 hanggang 8 karayom ayon sa bilin ni James. Matapos ang ika-8 karayom, nagpakita si James ng mga sintomas ng pagpapabuti. Itinabi ni Maxine ang mga karayom. Tumabi siya at niyakap ang mga tuhod niya. Napatingin si James kay Maxine na may ilang parte lang ng katawan na natatakpan ng scrap cloth. Nang mapansin ang maluha-luha nitong ekspresyon, humingi siya ng paumanhin. "I'm sorry kung nadala ka dito." Umiling si Maxine. With a choked-up voice, she said, "Hindi mo kasalanan. Balak akong i-frame ni Mr. Gabriel. Gusto niyang sirain ang relasyon ng mga Kayden at ng Blithies." Anong gagawin ko? Ano ang gagawin ko pagbalik ko sa kabisera? Bubugbugin ako ni Lolo hanggang mamatay. Sigaw ni Maxine. Siya ay nagmukhang isang maliit na batang babae na napinsala. Kumunat ang noo ni James. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Ipapaliwanag ko kay Tobias ang mga bagay-bagay. Walang silbi. Kahit paniwalaan kami ni Lolo, hinding-hindi gagawin ng mga Blithies." Tiyak na ilalabas ni Madeline ang mga larawang kinuha niya. Malakas na umiling si Maxine. Sabi ni James, "Kami ay inosente. Na-frame kami. Walang dapat ikatakot. Hindi mo naiintindihan. Ang reputasyon ang pinakamahalagang bagay sa mga sinaunang Marshall na pamilya. Kung ibinahagi ni Madeline ang mga larawan, mapahamak ako. Hindi gusto ng mga Blythe ang kasal na ito. At masisira ang plano ni Lolo. Ang mga Kayden ay itatapon sa impyerno. At hinding-hindi ako mapapatawad ni Lolo." Mahinang hikbi ni Maxine. Umupo si James sa tapat niya. Si Maxine ay palaging tila isang makapangyarihang individual sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay mukhang walang magawa. Napabuntong hininga si James. May maitutulong ba ako? Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi sigurado si James kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali ay humikbi si Maxine. Nagtataka ang ekspresyon niya habang nakaupong nag-iisip. "Ano ang iniisip mo?" Nang makitang malalim ang iniisip niya, napukaw ang pagyusisa ni James. "Ito ay medyo kakaiba," bulong ni Maxine. Naguguluhan si James. Mahinang sabi ni Maxine. Alam ni Lolo na lalabas si Madeline sa Mount White. Noong una, hiniling niya sa akin na huwag makialam dahil alam niyang hindi kanya papatayin. Alam niyang hindi niya kayang gawin ang buhay mo. Pero sa huli, pinayagan niya akong pumunta para hanapin ka. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong, "Anong kakaiba dun? Di ba sabi mo pinadalhan ka niya ng martial art manuals?" "Natatakot akong dahilan lang iyon." Napabuntong hininga si Maxine. Kilalang kilala niya si Tobias. Bagamat wala siyang balak na ipaglaban ang hegemonya, siya ay Macelan. Palagi niyang pinag-iisipan ng mabuti ang mga bagay-bagay. Paliwanag niya, alam ni Lolo ang pagiging alagad ni Madeline ni G. Gabriel at pati na rin ang kasalukuyang sitwasyon. Alam ni Madeline na nagpaplano ng kasal ang mga Kayden at ang Blithies. Kakaiba, pinahintulutan ni Lolo ang mga tagalabas na alamin ang tungkol sa kasal kahit na alam niyang gagawin ng ibang pamilya at puwersa ang lahat para pigilan ito. Ang susi para matigil ang kasal ay ako. Ang Blithies ay bihirang gumagalaw. At mayroon silang matibay na tradisyonal na mga prinsipyo. Hanggat ang iba ay sumisira sa aking reputasyon, ang kasal na ito ay matatapos. Imposibleng hindi naisip ni Lolo ang mga bagay na ito. So, bakit niya ako pinayagan na sumama? Hindi mo ari ni Maxine. Samantala, mas lalong naguluhan si James. Tahimik na nakaupo ang dalawa sa paligid ng apoy. Maya-maya, nag-angat ng ulo si Maxine at tumingin kay James. Galit na iniunat ni James ang kanyang kamay para hawakan ang sarili. Biglang umagalpak ng tawa si Maxine. Tanong ni James, "Bakit ka tumatawa habang nakatingin sa akin?" Napagtanto ni Maxine na nawalan siya ng katinuan at mabilis na sinabi,
Wala lang. Pakiramdam ko ay hinulaan na ni Lolo ang lahat ng ito ngunit pinili pa rin akong ipadala dito. Dapat may kinalaman ito sa iyo. Ako, naguguluhan si James. Sa tingin ko si Lolo ay nag-iisip sa pagitan mo at ng mga Blithies at nagpapasya kung sino ang mas maaasahan. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, I'm only a pick first rank. Gayunpaman, naayos mo na ang lahat ng meridian sa iyong katawan. At ang iyong tunay na lakas ay maaaring umakyat sa ikalimang ranggo. Oh, casual na sabi ni James. Tapos, bigla siyang may naisip. Maaaring ito ay ang God King Palace. Napatingin si Maxine kay James. Sinabi ni James, dapat malaman ni Tobias na ang aking lolo at nagtatag ng palasyo ng Diyos Hari. Nagpakita sila ng mahusay na lakas sa nakaraan. Ngayong patay na si Lolo. Si Thea ang magiging may-ari ng God King Palace. Bagamat binigyan ako ni Thea ng God King token. At ako ang kasalukuyang may-ari. Wala pa akong nakitang sinuman mula sa God King Palace. Pero, nakilala na sila ni Thea. Pagkarinig nito, naintindihan agad ni Maxine ang plano ni Tobias. May dalawang plano si Lolo. Ang isa ay ang pagpapakasal sa mga Blithies. At ang isa ay upang manalo sa God King Palace na iniwan ni Thomas at gamitin ito sa kanyang kapakinabangan. Si Lolo ay isang mahusay na taktika. Gusto niyang gamitin ako para manalo sa dalawang puwersa. Mapait na natawa si Maxine sa kanyang miserableng kapalaran. Kabanata 988. Sa labas, mayroon siyang walang katapusang kaluwalhatian. Gayunpaman, sa katotohanan, wala siyang katayuan sa pamilya at isang kasangkapan lamang na gagamitin. Tanong ni James, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napabuntong hininga si Maxine. Natatakot akong ipinadala ako ni Lolo para protektahan ka dahil alam niyang hindi ka lubos na nagtitiwala sa mga Kayden. Gusto niyang gamitin ako para iparamdam sa iyo na malugod ka sa mga Kayden. Kaya naman pinayagan niya akong sumama umaasang may mangyayari sa aming dalawa. Kasabay nito, mananatili siyang nakikipag-ugnayan sa mga Blithies. Ipagkalat man ni Madeline ang mga larawan. Susubukan pa rin niyang maisakatuparan ang kasal. At, kung hindi ito mangyayari, mag-iisip siya ng isang bagay na magdulot ng hinaing sa pagitan ng Blithies at Mr. Gabriel. Nakinig ng mabuti si James. Bagamat ang mga ito ay hula lamang ni Maxine, lubos nilang naunawaan. Huwag kang mag-alala, isa-isang hakbang ang gagawin ko. Niyakap ni Maxine ang kanyang mga tuhod at sinandal ang kanyang baba sa mga ito. Mahinang nagsasalita, matapos mag-isip ng ilang sandali. Naramdaman niya na ang kanyang sitwasyon ay hindi masyadong masama. Kahit papaano ay mahalaga pa rin siya kay Tobias. Hindi siya susuko sa kanya ng ganoon kaga. Tumingin siya kay James at sinabing, kung kailangan kong pumili sa pagitan ng Blithies at sa iyo, pipiliin ko ang huli. Ang biglang sinabi ni Maxine na ikinagulat ni James. Matapos matigilan sandali, bumalik sa katinuan si James at sinabing, huwag kang magbiro. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Mayroon na akong komplikadong relasyon sa mga babae. Huwag mo na akong i-pressure. Tumawa si Maxine. Nagbibiro lang ako. Kahit anong mangyari, magpinsan pa rin tayo. Gustong sabihin ni James na hindi siya taga-Kayden at inampun siya. Gayunpaman, nilunok niya ang mga salita pabalik at hindi nagsalita ng anuman. By the way, iniba ni Maxine ang usapan at nagtanong. Anong klaseng martial art ang ginagawa mo? Ang iyong balat ay nagbago. At ang iyong mga panlaban ay tila naging mas malakas. Paliwanag ni James. Ginamit ko ang mga teknik na nakatala sa medikal na libro. Ang isa ay tinatawag na Heavenly Breath. At ang isa ay Invincible. Katawan CD. Nagtatrabaho sila sa isang pares. Magkasama.
Maaari nilang gawing tanso ang katawan ng isang tao at maging hindi masusugatan sa mga espada at bala. Kung makabisado ko ang mga ito, maaari pa akong bumuo ng isang hindi magagapi na pader ng enerhiya. Gayunpaman, baguhan pa rin ako. Nakakamangha. Bulalas ni Maxine. May malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga ranggo. Kahit baguhan ka pa lang. Nagawa mong labanan ang mga suntok ng mga alipores ni G. Gabriel, kapag na-master mo na ang mga teknik, sigurado ako na walang makakalaban sa iyo. Mahirap. Umiling si James. Alam ni James na magiging mahirap na makabisado ng lubusan ang mga diskarte. Maaaring tumagal ng maraming taon. Ibigay mo sa akin ang iyong mga damit. Aayusin ko sila para sa iyo. Aalis tayo ng madaling araw. Inalis ni James ang isang karayom mula sa crucifer at pinunit ang isang sinulid mula sa kanyang damit. Saglit na nag-alinlangan si Maxine habang namumula ang mukha. Lumiko ka muna. Agad namang lumingon si James. Inihagis ni Maxine kay James ang mga punit-punit niyang damit na ginagamit niyang pantikip sa sarili. Siya ay ganap na hubad. At ang malamig na simoy ng hangin ay nagpaparinig sa kanya ng hindi sinasadya. Pinaikot niya ang kanyang true energy at pinaalis ang lamig. Si James naman, sinimulan niyang ayusin ang mga damit. Pumwesto si Maxine sa likuran niya at napangiti nang makita ang mahuhusay niyang galaw. Hindi ko inaasahan na ang isang commander, ang War God of Sol, ay marunong manahin ng mga damit. Akala ko ay armas lang ang alam mo. Sabi ni James, bilang self-reliant, natutunan kong gawin ang halos lahat ng nakalipas na taon. Noong sundalo si James, nakakuha siya ng hindi mabilang na mga kasanayan. Walang bagay na hindi niya alam kung paano gawin. Hindi nagtagal ay natapos na niyang ayusin ang mga damit ni Maxine at humarap ito sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Maxine na nakatayo sa likuran niya. Nakatingin siya ng diretso sa isang makatarungang katawan. Nanlamig siya sa kinatatayuan. Malalim ang iniisip ni Maxine habang tinatahi ni James ang kanyang damit. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, hindi niya napansin na lumingon si James. Kanina pa siya nakatitig sa kanya ni James bago siya bumalik sa katinuan. Napalunok si James ng laway at sinabing, I'm done. Agad na kinuha ni Maxine ang damit at mabilis na tumalikod. Tumambad kay James ang makinis na likod. Nakuha agad ng tingin ng kanyang puwitan ang atensyon ni James. Ito ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Huminga siya ng malalim at pilit na pinipigilan ang kanyang maalay na pagnanasa. Mabilis na nagbihis si Maxine. Nang kumalma si James ay pinulot niya ang kanyang mga damit at siniyasat. Maaari pa ring isuot ang mga ito kung aayusin niya ang mga ito. Pagkatapos, sinimulan niyang tahiin ang mga ito. Hindi nagtagal ay nakabihis na rin si James. Pagkatapos magbihis, tahimik na umupo ang dalawa sa paligid ng apoy. It was an unusual atmosphere dahil walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Inihaw ni James ang libre na binigay sa kanya ng mga sundalo kanina. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Maxine na nakaupo sa tapat niya. Dahil sa kanyang katahimikan at hindi pangkaraniwang kapaligiran, sinubukan niyang maghanap ng paksang pag-uusapan. Actually, medyo maganda ang figure mo. James blurted out. Oh, ganoon ba? Namula si Maxine sa komento niya. Inabot niya ang kamay niya at hinaplos ang buhok para matakpan ang kahihiyan niya. Ang hindi natural na ekspresyon ay tumagal lamang ng ilang sandali. Agad niyang naalala ang sarili at nanunukso na nagtanong. Mas maganda ba ito kaysa kay Thea? Ha? Nagulat si James. Nag-isip siya saglit at sinabing, parehas lang. Sinadya ni James ang sinabi niya. Walang maihahambing sa dalawa. Ang bawat isa sa kanila ay maganda sa kanilang sariling paraan. By the way, Madeline might publish the photos after returning to the capital. Ano ang dapat kong gawin kung parusahan ako ni Lolo sa pagkasira ng kasal?
Tumingin si Maxine kay James at naghihintay ng sagot. Nag-isip si James bago sumagot. Di ba sabi mo parte ito ng plano niya? Kahit na malik ang mga litrato, hindi ba niya susubukang ipaliwanag ang mga bagay-bagay? Sabi na nga ba, sa tingin mo ba maniniwala ang mga Blithies na na-frame ako? Kung ipagpapatuloy pa rin ng mga Blythe ang kasal, ano ang iisipin ng mga tao sa kanila? Anong ibig mong sabihin? Napatingin si James kay Maxine. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng tanong nito. Wala, isa-isang hakbang ang gagawin ko. Umiling si Maxine, nadismaya siya sa sagot ni James. Siguro kay James, hindi siya mahalaga. Sa kabila ng nangyari sa pagitan nila, nanatili pa rin ang kanyang ugali. Nakaupo siya sa isang lotus position at nanatiling tahimik. Samantala, inihaw ni James ang karne. Hindi nagtagal, handa na ang karne ng liebre. Pinunit ni James ang isang paa at ibinigay kay Maxine, na nagsasabing, subukan mo, hindi ako gutom. Hindi iminulat ni Maxine ang kanyang mga mata. Nakaramdam ng awkward si James at binawi ang kamay niya. Pagkatapos niyang kumain, nag-lotus position din siya. Tahimik silang naghintay sa pagsapit ng madaling araw. Kabanata 990. Mahaba ang gabi, at dahan-daang lumipas ang oras. Kinuha ni James ang martial art manuals na dala ni Maxine at sinimulang basahin. Ang mga ito ay kinopya ni Tobias mula sa aklatan ng mga Kaidan para sa kanya. Mayroong 3 set ng martial technique sa kabuuan. Ang una ay tinawag na Flurry Steps. Ang pangalawa ay Dominating Fist. Ang pangatlo ay ang Cyclone Punch. Sinimulan ni James na basahin ng mabuti ang mga manual. Iminulat ni Maxine ang kanyang mga mata nang mapagtantong matagal nang hindi nagsasalita si James. Nakita niya itong nagbabasa ng mga manual at nagtanong, aling mga manual ang ibinigay sa iyo ni Lolo? Bumalik sa katinuan si James at sinabing, sandali ko lang silang napagdaanan. May 3 martial art techniques. Ang isa ay Flurry Steps, isa pang Dominating Fist, at ang huling Cyclone Punch. After hearing the names, Maxine nodded and said, not bad. Direktang ibinigay ng mga ninuno ng Kaidan ang 3 martial art manual na ito. Ang bawat pamamaraan ay makapangyarihan pabalik sa kalakasan nito. Narinig ko rin na napakalakas ng Flurry Steps. Kung makabisado mo ito, malaya kang makakagalaw kahit kinubkob ka ng libo-libong tropa. Ang Dominating Fist ay nilikha ng isang ninuno ng mga Kaidan 800 taon na ang nakalilipas. May 18 galaw sa kabuuan. Lalo lang lumalakas ang bawat galaw. Ito ay nangingibabaw at malakas. Maaari mong gumuho ang mga bundok at basagin ang lupa kung makabisado mo kahit isang galaw. Magiging invincible ka kung mag-perform ka lahat ng 18. Ang Cyclone Punch ay isa ring pamamaraan na nilikha ng isang ninuno ng mga Kaidan ilang daang taon na ang nakalilipas. Kapag nakabisado mo na ito, magiging malakas at hindi mahuhulaan ang iyong mga pag-atake. Maikling ipinaliwanag ni Maxine kay James ang pinagmulan ng mga pamamaraan. Ito ang lahat ng pinakamahuhusay na martial art technique ng Kaidans. Pangalawa lamang sa 13 Heavenly Swords. Sa mga Kaidan, ang mga direktang inapo lamang ang pinapayagang magsanay sa kanila. Dapat ay mataas ang tingin ni Lolo sa iyo para bigyan ka ng ganoong mahahalagang manual ng martial art. Ganon ba sila kalakas? Nagulat si James. Hindi niya inasahan na ang 3 martial art manual sa kanyang mga kamay ay magkakaroon ng ganoon kagaling na pinagmulan. Talaga, sabi ni Maxine, ang mga Kaidan ay ang mga pinuno ng Ancient Four at isa sa pinakamahusay sa sinaunang martial world. Marami sa mga ninuno ng Kaidans ang nag-iwan ng mga top-tier martial techniques. Ang tanging mga tao na maaaring malampasan ang mga Kaidan sa sinaunang martial arts world ay marahil ang Mount Thunder Sect. Ang Mount Thunder Sect, natigilan si James.
Ang sinaunang mundo ng martial arts ay ganap na dayuhan sa kanya. Hindi niya alam ang tungkol sa iba pang mga sekta at powerhouse sa paligid. Ang Mount Thunder sect ay palaging hinahangaan sa mga sinaunang martial world. 100 taon na ang nakalilipas. Ang dakila, si Grandmaster, na namatay sa labanan laban sa Gu sect, ay ang patriarch ng Mount Thunder sect. Ang Mount Thunder sect ay nagpapanatili ng mababang profile mula noon. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na hindi sila malakas. Maikling ipinaliwanag ni Maxine ang tungkol sa Mount Thunder sect. Kaunti lang ang natutunan niya kay Tobias at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanila. Nagtanong si James, ano ang nangyari sa Gu sect 100 taon na ang nakalilipas? Sabi ni Maxine, Sol has always been self-sufficient. 100 taon na ang nakalilipas. Ang modernong teknolohiya sa ibang bansa ay nagsimulang umunlad ng mabilis. At naging sanhi ito ng sunod-sunod na labanan. Lubhang nagdusa si Sol sa pagsalakay ng ibang mga bansa. Dumating sa puntong muntik na nilang sirain ang ating bansa. Ang tatlong malalaking pamilya mula sa Gu sect ang mga Mavericks, ang mga Davis, at ang mga Owen ay umasa kay Gu para mabuhay. Ang Gu ay maaaring magligtas ng mga buhay ngunit makapinsala din sa mga tao sa parehong oras. Noong nagkagulo si Sol, tinangka ng Mavericks na gamitin ang pagkakataon para lumikha ng kaguluhan at ilagay sa panganib ang bansa. Sinubukan nilang gamitin si Gu para dominahin ang mundo. Sa una, ang mga pamilya ng Gu sect ay nagkaisa at nilabanan ang mga dayuhang kaaway. Ang Gu sect at hindi mabilang na mga ancestral martial artist ay nakipag-alyansa at nagpatalsak ng mga dayuhang kaaway. Iyan ay kung paano matagumpay na itinatag at pinasimulan ni Sol ang isang bagong panahon. 1/3. Gayunpaman, ang mga Mavericks, ang mga pinuno ng Gu sect, ay ambisyoso at gustong maging hari ng Sol. Nagdulot iyon ng isang panloob na salungatan na sumiklab. Sa huli, nakipagsanib puwersa si Sol sa mga martial artist at sa dalawa pang pamilya ng Gu sect para lipulin ang Mavericks. Gayunpaman, nag-aalala pa rin ang hari ng Sol. Kaya nilipol niya ang dalawa pang pamilya. Ang labanang ito ay nagdulot ng matinding casualty sa sinaunang martial world ng Sol. Namatay ang Great Grandmaster, at ang hindi mabilang na mga sinaunang martial na pamilya, sekta, at martial artist ay nagsimulang magretiro. Bihirang mag-snow sa publiko. Ang Sol ay itinatag sa hindi mabilang na mga sakripisyo. Oo, matagumpay na nakuha ng hari ng Sol ang kanyang posisyon. Ngunit maraming buhay ang nag-alay kapalit nito. Siyempre, mas marami pa sa kwento kaysa dito. Ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Kahit na ang mga nakaranas nitong 100 taon na ang nakalilipas ay hindi masasabi sa iyo ang buong kwento. Paliwanag ni Maxine, ang mga pangyayaring naganap 100 taon na ang nakararaan. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga ito mula kay Tobias. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. 100 taon na ang nakalilipas. Kung nanalo ang Mavericks sa laban na iyon, iba na sana ang resulta. Natatakot ako na ang hari ng Sol ay naging katulad ng mga Mavericks sa kasalukuyan. Nakikipaglaban para sa kapangyarihan. Walang ganap na tama o mali. Iba't ibang pananaw lang. Nakinig ng mabuti si James. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang mga pangyayari noong 100 taon na ang nakararaan. Kabanata 991. Ngayon, medyo magaspang na ideya si James na ang nabigong plano mula noong 1 siglo ay ang dominahin ang mundo gamit ang Gu venom. Nanguna rito ay ang Mavericks, isa sa 3 pangunahing pamilya ng sekta ng Gu. Siyempre, hindi lang sila ang nasasangkot. Maraming iba pang puwersa ang dapat na gumanap ng bahagi sa plano. Kung paano natapos ang plano at ang sikretong hawak nito. Maging si Maxine ay walang kamalay-malay. Ngayon,
Ang plano mula sa isang siglo na ang nakalipas ay bumalik sa pagkilos. Kailangang matigil ang mga sangkot. Nga pala, ano ang plano mong gawin sa lahat ng kayamanan na ito? Tanong ni Maxine. Nagkibit balikat si James at sinabing, I never expected that Madeline, the person in charge of Centennial Corporation, will try to stop me. Ngayong umalis na ang Blythe King at ang mga helicopter, mas mahirap ibalik ang mga gintong brick na ito. Napaisip si James. Pagkaraan ng ilang segundo, nagpatuloy siya. Worst comes to worst. Hihilingin namin sa God King Palace na ibalik sila. Hindi mo dapat. Nagmamadaling sabi ni Maxine. Kasalukuyang hinuhulaan ng lahat kung aling panig ang God King Palace. Dahil nagtataglay ito ng napakalaking lakas, hindi nararapat na ipakita natin ang ating kamay pa lang. Pagkatapos ng lahat, malalaman ng lahat na ang palasyo ng Diyos Hari ay nasa panig mo kapag nakatulong ito sa iyo na ibalik ang yaman na ito. Napaisip si James sa sinabi niya at sumang-ayon sa pagsusuri niya. Ang palasyo ng Diyos Hari ay ang alas sa kanyang manggas. Hindi pa niya ito maipahayag. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nakatali si James. Ang kayamanan na ito ay nagkakahalaga ng $1 trilyon. Kung wala ito, hindi nila magagawang manalo sa isang matagalang pakikibaka laban sa Centennial Corporation. Ang ilang daang bilyon mula kay Blake ay hindi sapat. Umiling si Maxine at sinabing, hindi ko rin alam. Sa anumang kaso, hindi dapat magpakita ang God King Palace. Bukod kay Lolo, walang ibang nakakaalam sa kanila. Gagawa tayo ng paraan para makuha ang pera. Sa tingin ko iyon lang ang paraan sa ngayon. Tumango si James. Nakaupo ang dalawa sa harap ng siga sa buong magdamag. Pinag-uusapan ang martial arts at ang kasalukuyang political dynamics. Sa isang kisap mata, sumikat na ang araw. Tumayo ang dalawa at umalis sa Mount White. Dahil nakaalis na ang helicopter, nakatawid na lang sila sa mga bundok para makaalis sa lugar na ito. Pagkatapos, pupunta sila sa isang kalapit na lungsod at bumili ng itim na tiket sa eroplano. Kahit na ang landas ay mapanlin lang, sila ay mga martial artist. Dahil dito, hindi ito big deal para sa kanila. Pagsapit ng tanghali, bumaba na sila sa Mount White. Matapos maglakad sa kahabaan ng mahabang panahon, pinahinto ni James ang isang sasakyan na dumaraan at hiniling sa driver na ipadala sila sa isang kalapit na lungsod. Nang makarating sila sa lungsod, madilim na ang langit. Dahil ito ay isang maliit na lungsod, walang mga paliparan. Kaya maaari lamang silang tumawag ng taxi at magtungo sa isang lungsod na may paliparan upang bumalik sa kabisera. Kahit na gustong bumalik ni James sa Kensington, nag-aalala siya tungkol sa pabago-bagong sitwasyon sa capital. Isa pa, dahil isinapubliko ni Madeline ang mga litrato, nababahala na siya sa pagbabalik ni Maxine ay masangkot ang mga Caden. Sa departure lounge ng airport sa isang lungsod malapit sa Mount White, inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy na magtanong tungkol sa sitwasyon sa Kensington. Nalaman niya na ang Messiah Corporation ay nagsimulang manligaw sa ilang maliliit na negosyo ng palihim. Gayunpaman, longevity, walang tigil na hinahamon ng mga parmasyutiko ang iba pang mga ospital at parmasya, na nagpilit sa kanila na magsara ng tindahan. Malubha ang sitwasyon. Okay lang ba si Cynthia? Tanong ni James. Sagot ni Quincy. Stable na ang kondisyon niya. Siya ay nagsasanay ng martial arts ng mahigpit. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pupunta ako sa capital at babalik ako sa Kensington sa loob ng ilang araw. Tawagan mo ako kung meron. Nakuha ko. Busy ako ngayon. Binababa ko na. Binaba ni Quincy ang telepono. Si Maxine, na nasa tabi ni James, ay sumulyap sa kanya at nagtanong, ayos lang ba ang lahat sa Kensington?
Universal Hospital lang ang nanggugulo. Lahat ng iba ay maayos sa ngayon. Magaling iyan. Nakahinga ng maluwag si Maxine. Nga pala, sino ba talaga si Mr. Gabriel? Tanong ni James. Umiling si Maxine. Hindi ko rin alam. Hindi ko nga alam ang buong pangalan niya. Nabalitaan ko lang sa lolo ko na sobrang lakas niya. Siya ay hindi bababa sa ika-6 na ranggo. Naabot man niya o hindi ang ipitong ranggo ay lampas sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalakasan si G. Gabriel. Nanatili siyang tahimik. Nag-iisip. Makalipas ang halos 2 oras na paghihintay. Sumakay sila sa eroplano at bumalik sa kabisera. Pagdating nila, sayang 6 na ng umaga. Paglabas ng airport, tanong ni James, babalik ba tayo kaagad sa Cadence? Oo, tumango si Maxine. Iyon ang plano. Pagkatapos, tumawag siya ng taxi, at sumakay ang dalawa, bandang alas 7 ng umaga. Nakarating sila sa front gate ng mansyon ng mga Caden. Maraming katulong ang nasa labas na nagwawalis sa mga nalaglag na dahon. Bumalik ka na, Ms. Maxine. Bati ng isang katulong. Lumapit ang katulong kay Maxine at bumulong. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero ang Panginoon ay sobrang galit na galit kagabi. Mag-ingat na huwag siyang magalit. Nang marinig ito, kinilig si Maxine. Malungkot na ekspresyon ang suot ni James. Tila ipinakita ni Madeline kay Tobias ang mga litrato. Baka hinayaan pa niyang umikot ang mga litrato sa kanilang bilog. Napatingin si Maxine sa front gate. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mga pintuan iyon sa impyerno. Sa sandaling tumuntong siya sa premise. Kailangan niyang maghanda para sa kung ano ang darating. Hindi alintana, humakbang siya pasulong. Sumunod naman si James sa likod. Wala masyadong tao sa mansyon ng mga Caden dahil madaling araw pa lang. Dumiretso si Maxine sa courtyard. Sa gazebo ng courtyard, makikita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lotus position. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. James sa malabo na nakikita ni Maxine ang materialized energy flow na umiikot sa paligid niya. Nagbuo ito ng magnetic field na nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, si Maxine ay naglakas loob at lumapit kay Tobias. Bumalik na ako, Lolo. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong bakuran na walang laman. Binuksan ni Tobias ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang daloy ng enerhiya na umiikot sa paligid niya. Pagkatapos, hinampas nito ng malakas si Maxine. Pinalipad si Maxine. Bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Tumayo si Tobias. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang palad na puno ng true energy. Anong ginagawa mo? Napatigil si James kay Tobias sa oras. Tobias, apo mo siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi pinansin ni Maxine ang kanyang mga sugat. Nagmamadaling bumangon si Maxine at lumuhad sa harap ni Tobias. Maxine, alam mo ba ang ginawa mo? Masungit na ekspresyon ang suot ni Tobias. Nanginginig sa takot si Maxine. Paliwanag ni James, kasalanan ni Madeline. Dinala niya ang 4 na tagapangalaga, na mga subordinate ni G. Gabriel. Sa Mount White, nahulog kami sa bitag niya dahil natamaan ang mga acupuncture point namin. Pareho kaming inosente. Isara mo ang bibig mo. Saway ni Tobias. Siyempre alam kong kinukulam ka. Ngunit, maniniwala ba ang mga Blythe sa iyo? Oh, Maxine, paano ka naging pabaya sa kabila ng pagiging tuso ni Madeline? Pinapahamak mo kaming lahat. Parusahan mo ako sa aking mga pagkakamali. Lolo, Kabanata 973. Hindi nang ahas si Maxine na magbitaw ng isa pang salita. Nakaluhod siya sa lupa. Inihilig niya ang kanyang ulo sa kahihiyan at hinintay ang parusa ni Tobias.
nakasuot ng galit na galit. Itinaas ni Tobias ang kanyang palad kung saan nakalap ang true energy. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na hampasin siya. Sigh. Maya-maya, huminga ng malalim si Tobias at binawi ang palad. Sinubukan ni James na tulungan si Maxine na makatayo. Ngunit tumanggi ito. Hindi siya nang ahas na tumayo nang walang pahintulot ni Tobias. Tumingin si James kay Tobias. Na galit pa rin sa mukha. At sinabing, walang kinalaman si Maxine dito. Kasalanan ni Madeline ang lahat. Hindi mo dapat inalis sa kanya. Ikan-away ni Tobias ang kanyang kamay at bumantong hininga. Sige, ngayon na. Baka tumayo ka. Tumayo si Maxine at nanatiling tahimik. Pagkatapos, iniutos ni Tobias, na-dismiss ka, naiintindihan. Tumalikod na si Maxine para umalis. Si Tobias ay tumungo sa gazebo habang si James ay nakasunod sa likuran. Sabay na umupo ang dalawa. Napabuntong hininga si Tobias. Alam kong hindi niya kasalanan. Pero may ideya ka ba kung ano ang kinakaharap ng mga Kayden? Hindi lang yung tatlo, mga pamilya kundi pati na rin ang iba pang mga sinaunang martial artist. Dapat mabuo ang mga Kayden. Nakipag-ugnayan sa makapangyarihang mga kaalyado upang magwagi sa martial art conference na magaganap sa loob ng ilang buwan. Kung hindi, kami ay sasailalim sa pagkubkob at malipol. Alam ni James kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga Kayden. Ang kasal sa politika sa pamilya Blythe ay isang huling hakbang. Sabi ni James, dahil dumating na ang mga bagay-bagay. Wala nang silbi na ilabas ito kay Maxine. Ang ating prioridad ay dapat na malutas ang isyong ito. Oo nga pala, may gusto akong itanong sa'yo. Magsalita ka. Sino ba talaga si Mr. Gabriel? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sumagot si Tobias. Hindi ko rin alam. Ngunit, kung kailangan kong hulaan, siya ay dapat na isang inapo ng Gusek na natalo noong isang siglo. Ang alam ko lang ay nagtataglay siya ng matinding lakas. Siya ay nasa ika-6 na ranggo. Marahil kahit na ika-7. Nagtanong muli si James. Ano ang naudlot na plano mula sa 100 taon na ang nakalipas? Ngayon na si Gabriel ay isang kaaway ng estado. Alam ni James na kailangan niyang lubos na maunawaan ang sitwasyon upang makabuo ng mas mahusay na mga paraan upang harapin ang usapin. Umiling si Tobias. Wala akong masyadong alam dito. Ang alam ko lang ay iminungkahi ng Gusek na samantalahin ng bansa ang pagkakataon at salakayin ang mga taunang bansa pagkatapos maitatag si Saul. Gayunpaman, ang kanilang panukala ay tinanggihan. Kaya ang digmaang sibil sa Gusek. Hindi pa ipinanganak si Tobias 100 taon na ang nakalilipas. Kaya, narinig lamang niya ang nangyari sa Grand Patriarch. Samantala, ang Grand Patriarch ng Cadence ay 20 taong gulang lamang 1 siglo na ang nakalilipas. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli niyang ipinakita ang kanyang sarili habang sinasanay niya ang kanyang closed-door meditation. Dahil hindi rin alam ni Tobias, hindi na siya tinanong pa ni James. Sa halip, binago niya ang paksa at nagtanong, paano dapat lutisin ang kasalukuyang krisis? Sinabi ni Tobias, nagsimula ang lahat sa mga kwadro na protektado ng Ancient Four. Matapos manako ang mga painting ng iba pang 3 pamilya. Lahat sila ay naniniwala na ang mga Kayden ang nasa likod ng pagnanakaw. Sa kasalukuyan ay mayroon kaming 2 pagpipilian. Isa, nakita namin ang salarin sa likod ng pagnanakaw. 2, nanliligaw kami ng mga kaalyado at lumalaban sa 3 pang pamilya sa martial art conference. Wala akong ideya kung sino ang nakagawa ng mga painting. At kaya, naghahanda na ako para sa pangalawang opsyon. Gayunpaman, ang lahat ng aking pagsisikap ngayon ay walang kabuluhan. Sigh, napabuntong hininga si Tobias. Ang mga Kayden ay nasa loob ng libo-libong taon. Para isipin na mamamatay kami sa kamay ko.
Nagkasala ako sa pamilya. Pinabayaan ko ang mga ninuno ko. Wala na bang ibang paraan para maresolba ang issue? Kumunat ang noo ni James. Oo meron. Biglang inangat ni Tobias ang ulo niya at tumingin kay James. Tanong ni James. Ano ito? Sinabi ni Tobias. Nabuksan ang lahat ng iyong mga meridian. Ikaw lang ang may magagawang gawin ito kahit na hindi naabot ang ikalimang ranggo. Ang iyong true energy ay tumataas sa napakabilis na bilis. Hanggat maabot mo ang ikalimang ranggo bago ang komperensya ng martial art. Magkakaroon ng mga kaidan ng isa pang highly skilled martial artist na magbabago sa takbo. Sapat ba iyon? Bagaman, nagdududa si James. Kahit na ang pag-abot sa ikalimang ranggo ay magbibigay sa kanya ng napakalaking lakas. Hindi ito magbabago ng anuman sa engranding pamamaraan ng mga bagay. Kung tutuusin, maraming martial artist sa Seoul ang umabot sa 5th rank. Sabi ni Tobias, kahit hindi gaano, may chance ka pa rin. At saka, baka makapasok ka pa sa ika-6 na ranggo kung magsisikap ka. Naniniwala ako sa'yo James. Nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng mga kaidan. Gagawin ko ang aking makakaya. Hindi nang ahas si James na magbigay ng kanyang assurance. Kaya lang niyang gawin ang lahat para magsaka sa susunod na 2 buwan at humanap ng paraan para maabot ang ikalimang ranggo. Sa ganoong paraan, hindi lamang siya magkakaroon ng paraan ng pagtatanggol sa sarili. Ngunit mareresolba pa niya ang kasalukuyang krisis ng mga kaidan. Gayunpaman, hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Tobias. Kahit nasa labas ay mukhang isang mahabagin na matandang lalaki. Natatakot si Maxine sa kanya. Siguro dahil alam niya ang totoong ugali nito. O kung hindi, hindi siya umaasal sa ganoong paraan. Nabasa mo na ba ang martial art manuals na iniutos ko kay Maxine na dalhin ka? Oo meron ako. Binalaan ni Tobias si James. Mga kaidan martial arts iyon. Hindi limitado sa mga tagalabas. Tandaan na huwag ipakita ang mga ito sa sinuman sa labas ng pamilya. Sinisira ko ang mga manual pagkatapos kong isaulo ang mga ito. Mabuti, tumango si Tobias. Dahil wala kang masyadong gagawin dito. Dapat kang bumalik kaagad sa Kensington. Kapag naabot mo na ang ikalimang ranggo, maaari kang bumalik upang linangin ang tunay na martial art ng pamilya ang 13 langit na espada. Paano si Maxine? Nag-alinlangan si James. Gusto man niyang umalis ay nag-aalala siya kay Maxine. Kung tutuusin, kinulit siya ni Madeline bilang isang hindi tapat na babae. Mag-iisip ako ng paraan para maipaliwanag ang mga bagay-bagay sa pamilya Blythe. Napabuntong hininga si Tobias. Halos gumawa ako ng isang bagay na pinagsisisihan ko dahil sa galit. Salamat sa pagpigil sa akin. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Hindi ka pa rin umaalis. Napatingin si Tobias kay James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagtanong si James, ipapakasal mo ba talaga si Maxine sa pamilyang Blythe? Wala ka bang ibang pagpipilian? Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Tobias. At sinaman niya ng tingin si James. Maaari kong talikuran ang ideya na pakasalan siya. Ngunit masisiguro mo ba ang kaligtasan ng mga kaidan? Nang marinig ito, natahimik si James. Wala siyang lakas para protektahan ang pamilya. Sige na, kumaway si Tobias. Tapos, tumayo siya at umalis. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Umupo si James sa isang stone armchair sa gazebo. Maya-maya pa ay tumayo na siya at umalis. Sa isang silid sa looban ng mga kaidan. Tulala si Maxine pagkabalik sa kwarto niya. Maya-maya, pumasok si Tobias. Agad itong lumuhad sa harapan niya at humingi ng tawad. Pasensya na po, Lolo. Kasalanan ko ang lahat para gumawa ng gulo para sa pamilya. Pumasok si Tobias at umupo sa isang mahogany chair. Pagtingin kay Maxine, malamig niyang sinabi, Maxine,
I don't care about the political marriage with the Blythe family. Alam mo ba kung ano ang pinaka-inaalala ko? Nanatiling tahimik si Maxine. Nagpatuloy si Tobias. Ito ang Blythe Feast of Abomination. May tiwala akong kaya kong talunin ang sinuman kay Saul. Gayunpaman, gumugol ako ng 20 taon upang makahanap ng isang paraan upang kontrahin ang Blythe Feast of Abomination. Ngunit walang resulta. Lumuhad si Maxine at sinabi sa mahinang boses. Kahit hindi matuloy ang kasal, gagawa ako ng paraan para makalusot sa pamilyang Blythe at nakawin ang Blythe Feast of Abomination. Bigyan ako ng pagkakataon. Tumayo si Tobias at tinulungang makatayo si Maxine. Tinapik niya ang likod niya. Natutuwa akong marinig iyan. Kapag mayroon akong Blythe Feast of Abomination, hindi na ako makikialam sa iyong mga personal na gawain. Malaya kung makakasama mo kung sino ang gusto mo. Pagkasabi niya nun, umalis na siya. Pagkaalis ni Tobias ay agad na bumagsak si Maxine sa upuan na parang hinigop ang lahat ng lakas niya. Kabanata 995. Umalis si James sa mansyon ng mga Caden. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling bumalik sa Kensington. Ang kanyang plano ay nabigo ni Madeline. Ang kapital na kasalukuyang mayroon siya mula kay Blake ay hindi sapat upang tumayo laban sa Centennial Corporation. Kailangan niyang bisitahin ang hari at humingi ng pera. Kaya, dumiretso siya sa Peace Mansion. Ilang sundalo ang nakabantay sa labas ng Peace Mansion. Sa sandaling lumitaw si James. Isang sundalo ang lumapit sa kanya at sumaludo. Pagbati, Hari ng Dragon. Ma'am, tumango si James. Gusto kong makilala ang hari. Wala siya sa kapital sa ngayon. May business trip siya sa ibang bansa. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James at nagtanong. Nandito ba si Gloom? Naguguluhan. Ang sundalo ay nagtanong. Sino si Gloom? Wag na. Kalimutan mong dumating ako. Umalis si James. Dahil si Gloom ang personal na bodyguard ng hari. Kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pag-aral. Kahit ang mga gwardya ng Peace Mansion ay hindi pa siya narinig. Lugi si James dahil gusto niyang humingi ng pera sa hari. Marami siyang paraan para makakuha ng pera sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Ang pagiging legal nito ang naging problema. Kailangan ko bang gumamit ng mga maling taktika? Bulong ni James. Noon, sinabi ni Gloom kay James kung paano siya pinahintulutang makaipon ng kapital sa pamamagitan ng hindi lehitimong paraan upang maghanda para sa koronasyon ng bagong hari. Nag-iisip. Umalis si James. Nagplano siyang pumunta sa rehiyon ng militar at bumalik sa Kensington gamit ang isang eroplano doon. Bago siya makapasok sa rehiyon ng militar, isang convoy ang huminto sa kanyang harapan, at isang grupo ng mga kumpleto na armadong sundalo ang sumugod. Itinutok nila ang kanilang mga armas kay James at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Pagkatapos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakauniporme ng militar na may 3-star badge sa kanyang balikat ang lumapit kay James. Nang makita ito, napataas ang kilay ni James. Sumunod ka sa amin, James, sabi ng 3-star na general, na naglakad papunta kay James. Sinaman sila ni James ng tingin. Sa pagkakaalam niya, walang ganoong 3-star na general sa kabisera. Nakakunot ang noo niyang tanong. Sino ka? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sebastian Blythe, Blythe King na hukbo ng Western Border. Ang hukbo ng Blythe King. Natigilan si James. Tapos, tumawa siya. Ano ito? Isang 3-star general lang ang nakatutok sa akin ng sandata at humaharang sa daraanan ko. Hindi mo ba alam na ako ang Dragon King? Nang sabihin iyon, dumilim ang kanyang mukha, at umungal. Sino ang nagbigay sa iyo ng gayong bayad? Huwag mong isipin na matatakot mo ako. James, malamig na sabi ni Sebastian. Nais ng young master ng aking sambahayan na makilala ka.
Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Kung galit ka sa kanya, malalagay ka sa matinding problema. Kahit ang mga Kaidan ay hindi makakapagtanggol sa iyo. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni James. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung sino ang young master ng Blythe family. Siya ang dapat na pumasok sa isang political marriage kasama si Maxine. Oo naman. Matapos mag-isip, tumango si James. Pakiusap. Isang malugod na kilos ang ginawa ni Sebastian. Sumakay si James sa convoy. Pagkatapos, umalis ang convoy sa rehiyon ng militar at nagtungo sa mga suburb. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, nakarating sila sa isang patio. Bumaba si Sebastian sa convoy at binuksan ang pinto ng kotse. Pagtingin kay James, malamig niyang sinabi, "Nakarating na tayo." Bumaba sa convoy. Siya nga pala, bilang bahagi ng Blythe King na hukbo ng western border. Bakit ka tumatambay sa kabisera kung ikaw ay dapat ipagtanggol ang hangganan ng kanluran? Napatingin si James kay Sebastian na may suot na mayabang sa mukha. Nagpatuloy si James. Bagaman ang Southern Plains ay walang kinalaman sa western border, maaari kitang ipadala sa korte ng militar sa anumang kaso ng hindi autorisadong pagliban. Ang Blythe King. Bakas sa mukha ni Sebastian ang pagkadismaya. Isa lang siyang aso ng Blythe family. Lahat ito ay salamat sa suporta ng pamilya na nagawa niyang maging commander-in-chief ng Blythe King Army. Maaari natin siyang tanggalin sa kanyang posisyon sa anumang oras na gusto natin. Nang marinig ito, natahimik si James. Mula sa maikling pag-uusap, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung saan nakatayo ang Blythe King sa pamilya. Tumingin sa looban sa harap niya. Pumasok si James. Sa isang rest area ng courtyard, si Amon at ang isang babae ay masayang nagkukwentuhan. Ang babae ay mga 18 taong gulang. Siya ay may mahabang buhok at palawit na nasa tamang haba. Binigyang diin nito ang kanyang parang bata. Nasa 20 taong gulang ang lalaki. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng malaki at puting Amerikana. Nakilala ni James ang babae, siya si Madeline. Natigilan siya sandali. Then, lumapit siya sa kanila at umupo. Pagtingin kay Madeline, nakangiting sinabi ni James, "Nagkita tayong muli." Ms. Gabriel. Sinulyapan siya ni Madeline at sinabing, "Hindi ko akalain na babalik ka ng ganoon kabilis. Akala ko magtatagal ka pa ng ilang araw sa Mount White kasama ang manliligaw mong si Maxine." Napangiti si James. Tumingin sa lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Sinabi niya, "Ikaw ay dapat ang young master ng pamilya Blythe." Nakangiting sabi ni Madeline, "Let me introduce Flynn Blythe, the young master and future head of the Blythe family." Bagamat bata pa siya, isa siyang highly skilled martial artist na umabot sa ika-4 na ranggo. Maliwanag ang kanyang kinabukasan. Sinigurado ni Madeline na hahalikan ang asterisk sa ni Flynn habang ipinakilala ito kay James. Ika-4 na ranggo, hindi maiwasang mapasulyap ni James kay Flynn, na nag-eye scroll sa phone niya. Kahit na siya ay tumingin sa halos 25 taong gulang, siya ay nagtataglay ng mas malaking lakas kaysa kay James. Hindi nakakagulat na sinabi ng Blythe King na ang pamilyang Blythe ay maihahambing sa Ancient Four. Si Flynn ay nag-scroll sa kanyang telepono. Tinitingnan ang kanilang mga larawan. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si James at mahinahong sinabi, "Ikaw si James, yung nakipagrelasyon kay Maxine." Kumunat ang noo ni James. Gusto niyang magpaliwanag. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, pinili niyang huwag na lang. Kung tutuusin, dahil si Flynn ay kasalukuyang nakaupo kasama si Madeline, walang paraan na mapaniwalaan siya ni James. Marahil ay naipanalo na ni G. Gabriel ang pamilya Blythe sa kanyang panig. Oo,
Ako si James. Gayunpaman, dapat kong bigyang diin na hindi ako nagkaroon ng sexual na relasyon kay Maxine. I'm not expecting na maniniwala ka sa akin. Malamig na sinabi ni Flynn. Alam mo ba na ang salita ng pampulitikang kasal ng pamilya Blythe sa mga Caden ay kumalat sa sinaunang martial world? Sa pakikipagtalik kay Maxine, sinusubukan mo ba kaming ipahiya? Basagin. Binasag ni Flynn ang mesa. Biglang bumagsak ang mesa. Sinubukan ni Madeline na pakalmayan si Flynn. Pawiin mo ang iyong galit. Mr. Blythe, si Maxine ay hindi karapat-dapat sa iyo. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Agad na nagdilim ang mukha ni Flynn. Nalaman ng sinaunang martial world ang political marriage sa pagitan ng Blythes at Cadence. Ngayon, ang mga larawang kinunan ni Madeline ay umiikot sa bilog. Labis siyang napahiya. Paano itatag ang sarili ng pamilya Blythe kung hindi nito pinarurusahan si James ng matindi? Sa komposisyon, mahinahong sinabi ni James, Flynn, huwag hayaan ang mga tagalabas na maghasik ng hindi pagkakasundo sa ating mga pamilya. Hindi ikaw ang aking guro. Roared Flynn, galit na galit. How dare you humiliate the Blythe family? Hindi ka namin pababayaan ng ganoon kadali. Gayunpaman, para sa kapakanan ni Tobias, ililigtas ko ang iyong buhay sa ngayon. Kunin mo siya, Genesis. Ibalik mo siya sa pamilya. Sabihin mo rin kay Tobias na dalhin si Maxine dito para mag-sorry ng personal. Utos ni Flynn. Whoosh! Naririnig ni James ang ihip ng hangin. Bago pa siya makapag-react ay tinamaan na ang acupuncture point sa kanyang likod. Sa isang iglap, nanlambot ang kanyang katawan. Kabanata 997. Bago pa makapag-react si James, natama na ang kanyang acupuncture point. Hindi makakilos. Umupo siya sa upuan at malamig na tinitigan si Flynn. Nagalit na galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Flynn. Ungol ni Flynn. Dalhin mo siya sa western border. Sabihin mo kay Tobias na dalhin si Maxine doon para humingi ng tawad sa personal. Naramdaman ni James na may nagtakip sa kanyang ulo ng itim na balaclava. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay nagdilim. At siya ay kinuha. Napatingin si Madeline kay Flynn. Nang makitang galit pa rin siya, sinubukan niyang pakalmayan siya. Hindi na kailangang magalit sa isang bagay na walang halaga. Ano ang alam mo? Tanong ni Flynn. Umupo siya at malamig na sinabi. Wala pang Great Grandmaster sa sinaunang martial world ng Seoul sa daan-daang taon. Ang Martial Art Conference, na gaganapin sa loob ng ilang buwan, ay pipili ng bagong Great Grandmaster. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pamilya Blythe ay pinananatiling mababa ang profile. Ngayon, plano naming ipaalam muli ang aming presensya. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay ang pumasok sa isang kasal sa politika kasama ang mga Caden at duminahin si Saul. Ngayon, gayunpaman, sa lahat ng kabiguan na ito, ano ang dapat nating gawin? Kahit na ang pamilyang Blythe ang maging numero unong pamilya sa Saul, tayo ang magiging katatawanan ng mundo. Ang mga sinaunang martial na pamilya ay pinahahalagahan ang reputasyon ng higit sa anupaman. Ang kasal sa politika ay isa lamang na isip. James at kailangang pagbayaran ni Maxine ang kanilang buhay. Hindi lang iyon. Gusto pa ni Flynn na humingi ng tawad si Tobias sa kanya ng personal. Tanong ni Madeline. I see, pero dahil nabigo ang plano ng pamilya Blythe na makipag-alyansa sa mga Caden, ano ang gagawin mo ngayon? Sagot ni Flynn, nakonsulta ko na ang tatay ko tungkol dito. Inutusan niya akong dalhin si James sa hangganan ng kanluran at inutusan Tobias para dalhin si Maxine sa akin at humingi ng tawad sa personal. Kasabay nito,
Iimbitahan niya ang bilog sa western border para masaksihan nila si Tobias na humihingi ng tawad sa amin sa harap ng lahat. Isaalang-alang ito bilang isang taktika para ipahayag ang ating pagbabalik sa mundo. Nakasuot ng masayang ekspresyon, tumayo si Madeline at binati si Flynn. Payagan mo akong batiin ng maaga ang dominasyon ng pamilyang Blythe kay Saul. Sigurado ako na ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang pambabula ni Madeline ay lalong gumaan ang pakiramdam ni Flynn. Dumating siya sa kabisera para sa kasal. Bago dumating, nakita na niya ang itsura ni Maxine sa isang litrato. Siya ay talagang isang walang kamali-mali na kagandahan na karapat-dapat na ikasal sa pamilyang Blythe. Gayunpaman, ang kanyang magandang kalooban ay nasira ni James at Maxine. Salamat, Ms. Gabriel, sa pagpapalam nito sa akin. Kung hindi, mananatili pa rin tayo sa dilim, baka maging katatawanan pa tayo ng sinaunang martial world. Dahil busy ako, kailangan ko nang umalis. Hayaan mo akong i-treat ka sa isang pagkain sa mangyayari. Tumalikod na si Flynn para umalis. Pagkatapos, dumiretso siya sa mga Kayden. Samantala, naglakad si Madeline papunta sa tapat ng kwarto at binuksan ang pinto. May furry play sa silid, at pinainit ng isang lalaki ang kanyang mga kamay gamit ang apoy. Ginoo, Gabriel, lumapit sa kanya si Madeline at magalang na binati. Paano nangyari? Tanong ni Ginoong Gabriel. Sagot ni Madeline. Galit na galit ang pamilya Blythe. Nahuli nila si James at dinala sa hangganan ng kanluran. Umorder pa sila. Tobias na dalhin si Maxine sa mansyon ng mga Blythes para personal na humingi ng tawad. Isa pa, maraming sinaunang martial artist ang iimbitahan para saksihan ang eksena. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni G. Gabriel. Layon ng mga Blythe na ipahayag ang kanilang pagbabalik sa mundo. Oo, sabi ni Madeline. Ambisyoso at gutom sa kapangyarihan. Determinado silang makuha ang posisyon ng Great Grandmaster sa Martial Art Conference. Hindi lamang iyon, hindi sila natatakot sa sinuman. Kahit na sa mga Kayden. Ngayon na ang kanilang reputasyon ay nakataya. Hindi sila magdadalawang isip na bumaling laban sa mga Kayden. Maganda ang ginawa mo, Madeline. Bumalik sa Kensington para pamahalaan ang sitwasyon. Naiintindihan. Tumango si Madeline at umalis na. The Blythe family. Tumayo si Mr. Gabriel at bumantong hininga. Huwag mo akong bigin. I'm expecting you to tear this apart. Tapos, umalis na siya. Kasabay nito, pagkaalis ni Flynn, dumiretso siya sa Cadence. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa labas ng pesyo ng mga Kayden. Sinong nandyan? Nang makitang huminto ang mga convoy sa harap ng tarangkahan at ang mga lalaking kumpleto sa sandata na bumubuhos sa mga convoy. Naalarma ang mga gwardya ng mansyon ng mga Kayden. Mawala, sabi ni Flynn pagkababa niya ng convoy. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad. At bumubulwak ang enerhiya. Agad na bumagsak sa lupa ang mga tanod ng Cadence. Naglalakad papunta sa front gate. Sinipa niya ito ng napakalakas. Slam! Bumukas ang mga gate. Dalhin mo rito ang iyong asterisk sa Tobias. Sigaw niya nang makapasok sa looban. Nakatawag ito ng atensyon ng marami. Sa isang iglap, maraming pangunahing miyembro ng Cadence ang sumugod palabas. Pagkatapos, lumitaw si Tobias. Tiningnan niya si Flynn, na nasa looban, at ang mga lalaking kumpleto sa sandata sa likod niya. Ama, Lolo, magalang na binati ng mga Kayden si Tobias. Lumapit si Tobias kay Flynn at nakangiting nagtanong. Anong problema, Mr. Blythe? Anong ikinagalit mo? Malamig na sabi ni Flynn. Huwag kang umarteng inosente, Tobias. Nalik ang mga litrato nina Maxine at James. Nandito ako para sabihin sa iyo na dinukot ko si James sa western border.
Inutusan ako ng aking ama na ihatid sa iyo ang kanyang mensahe. Dalhin si Maxine sa mansyon ng mga Blithies makalipas ang 3 araw at humingi ng tawad sa personal. Kung hindi, may kahihinatnan. Walang tigil si Flynn. Kahit nakaharap niya ang isang highly skilled martial artist. Wala siyang pakialam. Iniwan ang walang awa na pahayag na ito. Umalis siya. Nang mga sandaling iyon, dumilim ang mukha ni Tobias. Nakasuot ng nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, halos nawala na agad ang kanyang layunin sa pagpatay habang pinapanood niya si Flynn na umalis. Ano ang nangyayari? Ama, tanong ng isang medyo may edad na lalaki. Siya si Sawyer Caden, ang panganay na anak ni Tobias. Hindi mo ba alam, Dad? Kahapon, umiikot sa aming bilog ang mga larawan ni Maxine na nakikipag-date kay James. Ang mga Blithies ay inaalis ito ngayon sa amin. Lolo, kasalanan lahat ito ni Maxine. Bakit tayo dapat masangkot dito? Humakbang si Bobby at inilipat ang sisi kay Maxine. Pagpapatuloy niya, sa aking opinyon, dapat na lang natin siyang patayin para matahimik ang pamilya Blythe. Ang mga Caden ay napapalibutan na ngayon ng mga kaaway sa lahat ng panig. Hindi natin sila kayang awayin. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Tobias. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ng mga Blithies. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, dadalhin ko si Maxine sa western border. Sa ilang araw na wala ako, huwag kang kumilos ng walang ingat. Naiintindihan, sabay-sabay na sabi ng mga Caden. Pagkatapos, tumungo si Tobias sa looban, sa kwarto ni Maxine. Dahil buong gabing gising si Maxine, pinipilit na niyang makatulog. Biglang, sinipa ang kanyang pinto, nanlaki ang mga mata niya, at dali-dali siyang lumuhad sa lupa. Pagtingin kay Tobias na galit, nabura ang kulay sa kanyang mukha. Lolo, tingnan mo ang ginawa mo. Pinapahamak mo kaming lahat. Nagdilim ang ekspresyon ni Tobias. At itinaas niya ang kanyang paa para maramdaman si Maxine. Pinalipad siya papunta sa dingding. Halos mawalan siya ng malay dahil sa banggaan. At samuka siya ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, nagmamadali siyang bumangon at lumuhad sa lupa. Itinaas muli ni Tobias ang kanyang paa at sinipa si Maxine ng napakalakas. Muli siyang pinalipad papunta sa dingding. Ang epekto ay naging sanhi ng pagbagsak ng pader, at siya ay nabaon sa ilalim ng mga durog na bato. Gayunpaman, bilang isang martial artist, ang isang pinsala ay hindi nakamamatay sa kanya. Gumapang siya palabas ng mga durog na bato ng napakahirap. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok, at puno ng dugo ang buong katawan. Lumuhad siya sa lupa at walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Huminga ng malalim si Tobias at sinubukang pakalmayan ang sarili. Si James ay dinala sa western border ng pamilya Blythe. Make your own amends. Huwag mong idamay ang pamilya. Tumango si Tobias at umalis. Pagkaalis niya, bumagsak si Maxine sa sahig. Sinubukan niyang panasan ang bakas ng dugo sa labi niya. Pagkatapos, puno ng luha ang mga mata niya. Damaloy ang mga ito sa kanyang pisngi. Naririnig ng isa ang tigil na tunog ng kanyang pag-iyak mula sa labas. Maya-maya, tumayo siya at kinaladkad ang sugatang katawan sa upuan. Nakaupo sa upuan, pinagnilayan niya ang kanyang buhay. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Bagamat isa siyang Caden, alam niyang ampun siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan siya nanggaling. Mula nang maalala niya, nasa mansyon na siya ng mga Caden. Sa publiko, pinakitunguhan siya ni Tobias ng may pagmamalasakit at pagmamalasakit. Sa pribado, gayunpaman, aabuso siya nito. Nasanay na siya sa ganoong pagtrato. Matapos ang ilang oras na paghikbi,
Naalala niya ang sarili niya. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon sa mukha niyang naluluha. Bumulong siya. Dinala si James sa western border. Iiwan ba siya ni Lolo? Naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Si Tobias ay may mataas na inaasahan kay James. Sinakop ng mga Kaydan ang isang mahalagang posisyon sa sinaunang martial world. Ang sapilitang pagdukot kay James ay isang probosayon sa bahagi ng pamilya Blythe. Wala bang balak lumaban si Lolo? She contemplated, then. Hila-hila ang kanyang malubhang na sugatan sa katawan. Siya ay nagbihis at lumabas ng silid, sa gazebo sa looban. Si Tobias ay nakaupo mag-isa. Humihigop ng tsaa. Lumapit si Maxine sa kanya at binati. Lolo. Tumango si Tobias at itinuro ang isang stone armchair sa tabi niya at sinabing, "Maupo ka." Umayos siya ng upo. Siya ay napabuntong hininga. "I did that in a fit of anger, sana mapatawad mo ako. Hindi ako mangangahas na sisihin ka." Lolo, nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Tobias, mukhang hindi na posible ang kasal. Nahuli ng pamilyang Blythe si James at inutusan akong dalhin ka sa western border para humingi ng tawad ng personal. Noon, binigay ko ang aking pangako na paprotektahan ko si James. Ito ay isang provocation sa kanilang bahagi. Nakinig ng mabuti si Maxine. Nanatili siyang tahimik. Kung dadalhin kita doon, magtatagal ito ng pagsang-ayon sa pangangibabaw ng pamilyang Blythe. Ang prestihiyo ng mga Kaydan na maingat na pinananatili sa nakalipas na mga siglo ay masisira sa aking mga kamay. Gagawin tayong katatawanan ng mundo. Gayunpaman, kung pipiliin kong hindi pumunta, malalagay sa mortal na panganib si James. Hindi lang iyon, ngunit mangangahulugan din ito ng pakikipag-away sa mga Blythes. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng isa pang kaaway na dapat alalahanin. Sabi ni Tobias na may pag-aalala sa mukha. Pagkatapos, sinulyapan niya si Maxine at nagtanong, "Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko?" Nanatiling tahimik si Maxine. Malaki ang potensyal ni James. Kaya niyang baliktad ang kapalaran ng mga Kaydan. Gayunpaman, hindi ko masigurado ang kaligtasan niya sa ngayon. Papasok ako sa isang closed-door meditation. Aalis lang ako kapag martial arts. Magsisimula na ang conference. I'll leave James' fate in your hands. He'll live if you can convince the Blythes to release him. Kung hindi, mamamatay siya. Iniwan ang pananalitang ito. Tumayo si Tobias at umalis. Kinagat ni Maxine ang kanyang mga labi, gusto niyang iligtas ni Tobias si James. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipahayag ang kanyang opinyon. Pagkatapos ng lahat, si Tobias ay naninindigan tungkol sa hindi kompromiso dahil ito ay gumagana ng pagtalikod sa prestihiyo ng pamilya. Dahil na-provoke ng mga Blythes, nagpa siya na ngayon si Tobias na kalabanan sila. Ang kanyang pagpasok sa isang closed-door meditation ay tanda niyan. Nagplano siyang gumawa ng hakbang laban sa Blythes sa martial art conference. Mag-isang nakaupo sa looban ni Maxine. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo siya at umalis. "Hawakan mo dyan." Bago siya makaalis, si Bobby at ilang mga kabataan mula kay Cadence ay lumapit sa kanya at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at sinabing, "Bobby, isara mo yang bibig mo." Dumilim ang mukha ni Bobby. Pagkatapos, hinawakan siya nito sa buhok at sinampal sa mukha. Smack! Malinaw at malutong ang tunog. Si Maxine naman ay nanatiling tahimik. Sinaway siya ni Bobby. "Tingnan mo ang gulo na ginawa mo para sa mga Kaydan. Bakit ka nagpakatanga kay James noong ikakasal ka na sa Blythe family? Alam mo ba na tayo ngayon ang pinagtatawanan ng mundo? Anong ginagawa mo?" Isang pagsaway ang dumating, lumapit sa kanila ang isang medyo may edad na lalaki. Agad namang bumitaw si Bobby sa pagkakahawak at magalang na binati ang lalaki. "Dad,
Tinuturuan ko ng leksyon ang B** na ito. Sinulyapan ni Sawyer si Maxine at malamig na sinabi. Ano ba ang kinatatayuan mo? Magwala ka. Nakayuko si Maxine at nagmamadaling umalis. Pagkaalis lamang niya sa looban ng mga Kaydan ay nakahinga siya ng maluwag. Nakatayo sa labas. Lumingon siya sa looban na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Bagamat siya ay mababa ang katayuan sa pamilya. Ito ang lugar kung saan siya lumaki. Kung tutuusin, natatakot ako na hindi na ako makakabalik pagkatapos umalis sa lugar na ito. Bulong ni Maxine. Alam niya na ang kanyang mga pagkakataon na makabalik sa buhay mula sa hangganan ng kanluran ay maliit. Pagkatapos ng huling sulyap sa looban ng mga Kaydan, umalis siya at dumiretso sa airport. Kasabay nito, bumili siya ng tiket sa eroplano papuntang Kensington. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Bago umalis patungong western border, gusto niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Thea, na isa na ngayong third-rank martial artist. Hindi banggitin ang katotohanan na siya ang nag-utos sa Jousting Palace. Na iniwan sa kanya ni Thomas. Hindi mo-ari ni Maxine ang tunay na lakas ng palasyo ng Diyos Hari. Gayunpaman, sa paghusga sa mga mahusay na martial artist na dinala ni Thea, ang kanilang lakas ay maihahambing sa Ancient Four, sa ilalim ng premise na ang mga lumang henerasyon ay hindi nakikialam. Sa departure lounge ng airport, tinawag ni Maxine si Thea. Sumasailalim si Thea sa espesyal na pagsasanay sa rehiyon ng militar nang dumating ang tawag. Sa normal na mga pangyayari, hindi sila pinapayagang dalhin ang kanilang mga telepono. Gayunpaman, dahil espesyal si Thea, binigyan siya ng espesyal na pahintulot na gawin iyon. Nang tumunog ang kanyang telepono, umupo siya sa lupa at kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. 2/3. Nang makitang hindi kilalang numero iyon, saglit siyang natigilan bago bumulong. Sino kaya ito? Pagkatapos, sinagot niya ang telepono. Boses ng isang babae. Ako nga, Maxine. May nangyari kay James. Ano? Napatalon si Thea at napasigaw. Pagkatapos, nag-aalalang tanong niya. Ano ang nangyari sa kanya?